Mag-share muna tayo. Wait lang. Wala pa tayong viewers. Makikipagkwentuhan lang. Kwentuhan lang muna tayo, guys. Busy siguro yung mga tao ngayon. Wala akong magawa. Hello, hello, hello. Mainit. Meron ako, guys, mga in-order na dumating. Pero kasi, hindi ko pa siya pinubuksan. Hindi ko alam kung makakagawa ko ng unboxing video. Pero, susubukan ko siya. Subukan ko siya mag-ano. Hi, Tita Inbel. Hello. Yeah, susubukan kong gumawa ng unboxing video. Pero hindi ko alam kung kailan kasi nga pag medyo malakas lang ako. Ngayon gusto ko lang mag-live. Live na kasi ako. Ito, okay naman. Nagpaparecover pa rin. Live na live. Ikaw, kamusta? Nasa trabaho ka ba? Ha? Busy yung mga tao ngayon. Tingnan ko nga. Gusto ko sanang buksan yung box na dumating. Meron ako mga dumating na in-order galing sa Bath and Body Works. Kaya lang hindi pa siya na-open. Tapos, meron pa akong mga in-order. Yeah, meron pa akong mga in-order na hello, Ning. Oo, bawal. Ito, meron ako oxy level. Tingnan natin kung ano oxygen ko. Gusto ko lang mag-live, namimiss ko kayo. Okay naman siya, 87. 87 na oxygen level ko. Pag napagod ako, lalagay ko sa oxygen ko, lalagay ko sa 5, nasa 5 liter na ako. Lalagay ko siya sa 6. Yun, meron ako mga order na dumating. Pero hindi ko pa siya na-open. Tapos, nung before ako ma-atake, meron na akong mga dumating na order. Hindi ko pa lang, hanggang ngayon hindi ko pa nabubukas. So, susubukan ko na tawag dito, mag-unboxing video. Hi, Ivy! Yeah, sabi ko siya, live na ako eh. Yan. Hindi ko lang siya mapakita kasi nasa box pa. Kaya hindi ko pa hindi ko pa na-open siya. Sisend ko siya sa siguro for December na namin box yun.
And then, kung hopefully malakas na ako next year, tuloy-tuloy pa rin, no? No, Ivy. Hopefully, magtuloy-tuloy pa rin kami. Yeah, kasi medyo matagal yung recovery ko kasi wala, mahirap yung nangyari sa akin. Hindi na ako pwedeng walang oxygen. Kailangan lagi na ako naka-oxygen ngayon. Lahat kayo ba nasa work? No. Everyone is at work. Let me see. Oh, kanina may mga naka-online. Yan. Hindi ako pwede masyado mapagod kasi mabilis bumaba yung oxygen level ko. Kaya lagi tayong nagmo-monitor. For me lang. Kasi iba naman yung sitwasyon ko sa sitwasyon ng ibang tao dyan. Diba? For now, it's 84. Pero sa inyo, mababa na yan. Yung mga katulad nyo na na walang naman sakit. For me, mataas na yan. Sino mga nandyan? Hindi ko makita kung ilan yung tao, hindi siya lumalabas. 0. Mag-ano kayo guys? Mag-heart. Hindi ko kayo makita. I don't know why. Hold on, let me see. Sino nandyan? Isa, si Che. Nandiyan ka, Che. Ay! Alam nyo guys, di na ako makapunta sa Trader Joe's. Di ako makabili ng ang tawag dito, yung totes nila. Pero meron ako nabili last time. Kaya lang hindi ko alam kung magugustuhan nyo. Nagbibenta pa rin ako, no? Meron ako dito, eh. Let me see pa lang. Bawal mapagod, kailangan mabagal. Kumilos. Nilagay ko na siya sa sa isang malaking ito. Kasi kailangan ko na ayusin yung box. Well, not right now. But, you know. Ito, guys. Hi, Joy! Yeah, so makikita nyo, guys. Makikita nyo na ako ngayon magla-live or magba-vlog. Naka-oxygen na tayo ngayon. Saka hindi na pwede masyado mapagod. Yeah, ngayon medyo hinihingal na ako. Bawal. Ha? Paano yun? Okay. Pwede pala yun, no? Tingnan natin. Kung pwede siya mag-turn. I've never done that before. Ina-add kita pero parang mabagal siya. Sino mapananin dyan? Sino nandyan? So, adding, ano pa mag-add? So far, 85. Alam nyo guys, tumababa yung oxygen level ko minsan all the way to 39. Sa inyo, hindi pwede yun. Pag sa inyo, ano na, ako pwede pa. Well, hindi pwede, syempre. Oh my gosh, hindi pwede. I can't. Bakit hindi kita ma-add, shit? Bakit kaya ganun ayaw? No answer. Oh, well, I guess. Did you get this? I think I got it. I think I got 1 star. Did you send 1 star?
Salamat. Hindi ko alam si Dena eh, kasi hindi yata manonood si Dena. Kasi nasa, ano siya eh, nasa Japan. Ito guys. Kita nyo? Bago ko atakihin, nakapunta pa ako ng Trader Joe's. Kaya lang kasi, wala pa rin yung trending na ano. Araw na kung trending pa rin siya ngayon. Wala pa rin yung tote. So, ito lang. Tinay ko siyang bumili nito. Para siyang, ano ba yan? Hindi ko alam kung paano yung tela nito. Basta ganyan siya. Nakikita niyo ba? Kita niyo? Tote siya. Meron akong ilan ito. 3 ata nabili ko nito. Umayat ako guys. Pag namalengke kayo. Pwede siyang pampalengke. Nagbibenta. Naka-oxygen. Ano ba yan? Yan. Tignan nyo. Okay. Lumababa yung oxygen ko. 81 na siya. Sino ba nandyan? Mag-heart kayo guys. Hello. Lumaba na siya. Oh yeah, nakita kita. Oh yeah, meron kang sinan na star check. Salamat sa stars. Yan. Okay, I need to breathe. It's because medyo pumababa siya. Hi, Donna. Wait lang ha. Ayan. Ayan. Yan, nakita niyo na yun. Hindi ko lang kasi pa nabubukas yung iba eh. Hindi ko lang, parang bigla ko lang gusto mag-live. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo guys. Kasi ngayon hindi ako masyado nakakalabas. So, minsan naboboard din ako sa bahay. Kasi sobrang init dito. Kasi hindi ako pwedeng lumabas dahil pag lumabas ako, naka-oxygen ako. Yung oxygen na lumalabas sa akin, na lumalabas ko sa ano ko, sa tank or sa whatever, mainit. So, mainit din yung lumalabas. Parang mahirap. Mahirap siya. Kaya yun. So, pag ano, oh, thank you. Pag summer, hindi talaga ako pwede lumabas. Nakakalabas ako pag, hi, Tita Yen. Ito, nagpaparecover. Nakakalabas lang ako kanina. Lumabas kami kasi meron akong doctor's appointment. Kinuhaan ako ng dugo. Para next week. Kasi meron naman akong doctor's appointment. Pupunta ako sa cardiologist ko. Kasi nung bago ako umalis sa hospital, meron sila sa akin binigay na gamot para sa puso ko. So, yung isang effect nun is yung liver ko. So, kailangan ma-monitor yung liver ko para, para hindi siya ma-damage. Kasi pag mahirap na, kaya yun. So, kaya nagpa-blood test ako kanina. Kaya nakalabas ako, pero sandali lang kami kasi sobrang init. Bumili lang kaming pagkain, tapos umuwi na rin kami agad. Kaya yun. Marami nagtatanong sa akin kung ano rin nangyari sa akin. Before pa guys, meron na talaga akong sakit sa puso. Pero hindi ako matigas sa ulo ko eh. Marami naman sa atin na matigas sa ulo, di ba? Hello! So, nung 26 years old ako, na-diagnose ako ng Eisenmenger syndrome. I-research nyo na lang kung ano yun, okay? Basta sa puso yun.
para siyang pulmonary hypertension na nagsimula siya sa, ano ba yun, sa may butas na puso. May butas kasi yung puso ko nung pinanganak ako. Tapos hindi naman ako naoperahan, hindi nagpa-opera. So, ayaw din ng parents ko, ayaw ko rin nung lumaki ako. Tapos nung 26 ako, nagkaroon ako ng Eisenmenger syndrome, which is parang naapektuhan na yung lungs. Kaya yun. So, sabi sa akin ng doctor ko, I don't know, na-discuss ko na yata to before dun sa vlog ko. Nung unang-una pa ako nagpa-vlog. Sabi sa akin ng doctor ko, I have to be on oxygen. Siguro at the age of 26 years old. But since malakas pa ako noon, kaya ko pa, matikas ulo ko, sabi ko, ayoko mag-rely sa oxygen. So, hindi ako nag-oxygen. And then, I stopped seeing the doctor. Malakas ako eh. Tapos nun, I remember, he told me na, pag hindi ka nag-oxygen, hindi ka mag-take ng gamot na para sa puso ko, yung binigay niya sa akin, sabi niya sa akin, baka hindi, he won't make it to your 30s. Yeah, parang hanggang 30s lang kasi 26 years old ako that time, no? So, naging 30s ako, naging 40s ako, pero nung 45 years old ako, dun ako inatake. At saka, tawag dito, since hindi ako nagpunta na ulit sa doktor ko, naghanap ako ng mga ibang doktor. Pero, yung mga nakita kong doctors, hindi nila alam yung condition ko. Ang may alam lang talaga ng condition ko is yung old doctor ko, which is matanda na siya ngayon. Kasi bata pa ako nung time na yun. So, ito na nga, bago ako atakihin, nararamdaman ko na. Nagpi-purple na yung mga kamay ko. Siguro mapapansin nyo sa mga videos ko, sa mga vlogs ko na hinihingal ako, di ba? Tapos yung kamay ko, purple. Yung nails ko, ito, purple yan. Nagpi-purple siya. Tsaka yung lips ko. Kaya lagi akong nagli-lipstick kasi mukha ako may sakit. Hindi ako lumalabas na walang lipstick. Kaya yun. Nararamdaman ko na. Bali, I think, 3 years, 4 years ago, na-hospital na rin ako noon kasi tumaas yung blood pressure ko. And, I remember, ilang linggo sumasakit yung ulo ko that time. So, nagpa-emergency ako. Sabi sa akin ng doctor, 4 years ago to, 3 years, 4 years ago. Sabi ng doctor ko, kailangan mo magpa-confine kasi hindi nila alam yung condition ko kasi yung oxygen ko mababa eh. Laging mababa yung oxygen ko. Hindi ako maabot sa 98 to 100. It's always been parang 80, 70 to 80. Sa akin normal yun, pero sa inyo hindi, okay? So yun, nakakita ko ng mga, meron ako mga nakausap ng doctor, but they don't know my condition. So, pinalabas nila ako. I was okay. Malakas ulit ako, ganun-ganun. Go pa rin ako. Pero, nandun pa rin yung hirap. Hirap ako huminga, ganun. Yan, before ako atakihin, guys, hirap na talaga ako. Pinipilit ko lang yung sarili ko. Tapos yung cardiologist na nakita ko, hindi siya ano sa akin talaga. So, nung June 10, actually, June 1st, nag-birthday ako June 1st. Dinalaw pa ako ng kapatid ko noon. Mahina na ako noon eh. And, hello, hi Early. Yeah, mahina pa ako noong time na yun. Well, mahina na ako noong time na yun. Tapos namatay pa yung aso ko si Momo. Parang, medyo nalulungkot ako. Tapos yun,
After 10 days ng birthday ko, ayun na. Buti na lang nandito kami lahat sa bahay. Nandito si Marlon, nandito yung anak niya, tapos nandito yung boyfriend ni Abby. After namin mag-lunch, nag-oxygen na ako nun eh. Tagal ko naka-oxygen sa baba. After namin mag-lunch, inalalayan ako ni Marlon. Sabi niya, akyat na tayo sa taas para makapagpahinga ako. Tapos nun, ayun na. Hindi, ilang hakbang ko lang sa stairs. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Wala na, yun na. Tinakbo na ako sa hospital. Emergency na ako kasi na-cardiac arrest pala ako, guys. Kaya yun, ang nakita ko dun sa lahat ng paperworks na binigay sa akin is, well, sabi sa akin ng doktor ko, nag-collapse yata yung lungs and heart ko. And I need lung and heart transplant. Para syempre, to live a normal life. But anyways, inatake ako noon, na-cardiac arrest ako noong June 10 dito sa bahay. Buti na lang, mabilis yung 911. Pero buti na lang, kay Marlon ako bumagsak. Kay Marlon daw ako bumagsak eh. Siya yung nakaano sa akin. And, inano nila ako, anong tawag doon? Yung resuscitation ba yun? Yung, basta yun, inano nila ako, mouth to mouth. Tapos, ginanong nila ako sa puso kasi nag-stop yung heart ko. Hindi na ako gano'n. So, parang, nadedo na ako nun. Yeah, namatay ako nun for, I don't know how long. And then, na-revive naman ako. Thank God. Kaya yun. So, hanggang sa, napunta na ako, dinala na ako sa hospital. Nagising na ako. Parang, merong something sa mouth ko. Meron silang nilagay sa akin. I don't know kung ano yun na. Basta nasa mouth ko siya. Nandito siya sa loob. Pero hindi nila ako binutasan. Nilagyan lang. Hindi ko na maisip kung ano yun eh. Nilagyan nila ako sa bungangan. Parang tube. Pero bubutasan na lang dapat ako. Pero hindi pumayag. Hindi pumayag si Marlon. So, nagising na ako. Suka ako ng suka. Kasi parang hindi ako komportable kung ano yun sa loob ng bunganga ko. Yung bibig ko. Sa loob ko eh. Tapos yun na, nagising na ako. Hindi ko na alam kung ano yung nangyari ha. Nasa hospital na ako nun ngayon. Yung sa hospital na pinuntahan ko, hindi nila alam kung anong gagawin sa akin. Kasi, hindi ko alam. Dadalhin daw nila ako sa isang hospital na magaling sa puso. Which is, dinala nila ako doon, no? Yun. Tinanggal nila yan. Hindi ko na alam yung nangyari. Basta, next thing I know, wala na yung nasa bibig ko. Nagising ako. May something sa bunganga ko, sa loob ng throat ko. Tapos, nagising na lang ako ulit. Nandun ako sa kabilang hospital. Yan, nandun ako sa kabilang hospital. Ayun, nandun na lahat yung mga doktor, nakagather na siya sa, nandun kami sa isang room, dinala ko sa isang room. Lahat ng mga doktor, yung mga nurse, nakagather na sa akin. Pagkatapos nun, tusok dito, tusok doon, kung ano-anong ginagawa sa akin. Tapos, meron sila sa akin, hindi ko alam kung anong ginawa sa akin ng doktor, basta something sa heart yata yun, or whatever, basta tinusok dito. Hindi ko alam kung anong tawag doon, no? Ayan. Tapos, since masyadong mababa yung, yung oxygen level ko, inano nila ako sa high flow. High flow na oxygen. Kaya may mga pictures ako nun eh. Hindi ito ha. Hindi ito pang high flow. Yung high flow talaga nakaganon sa'yo. Hindi ko pwedeng tanggalin yun. As in yung high flow is all the way sa 10, 15 yung flow ng oxygen. Ngayon, nasa ano na lang ako.
nasa 4, 3 or 4, nung naka-recover na ako. No? That's after, ano na yun, a few weeks. So, sabi sa akin ng doktor, pinag-aralan nila yung condition ko, rare. Wala pa silang nakikitang sakit na katulad nung sa akin. Kasi, bihira nga yung may sakit ng kagaya nung sa akin, yung Eisenmenger. Yung pulmonary hypertension. So, pinag-aaralan nila, ang dami kong doktor. Puro, magagaling yung doktor doon sa hospital na pinuntahan ko. Ayun, sabi sa akin ng isang doktor, you need lungs and heart transplant para, yun nga, to live a normal life. Kasi kung hindi, of course, I'm gonna be on oxygen for, I don't know how long, siguro lifetime. And, syempre, yung gamot ko. Pero sabi nila sa akin, hindi natin alam how long you can take your medications. Kasi syempre, yung mga medications, may mga, ano yan, di ba? Side effect. Di ba? So, ngayon, minomonitor nila yung liver ko. Lahat yan. Lahat ng organs ko. Ngayon, hopefully, kung sana lumakas, tuloy-tuloy yung, kasi guys, hanggang ngayon, yung oxygen level ko, mabilis pa rin siya mag-drop. Delikado pa rin ako. Pwede pa rin ako mag-collapse anytime. Hindi ako pwedeng, konting galaw ko, bumababa yung oxygen ko. Alisin ko lang yung oxygen ko, bumababa na siya agad. So, hindi ko na pwedeng gawin yung mga ginagawa ko before kasi hindi pwede talaga. Bawal. Tapos hindi rin ako pwedeng masyadong kumain kasi yung digestive system ko nag-work siya, nag-work yung puso ko, nahihirapan ako huminga. Konting galaw, konting iihi lang ako. Punta ako sa banyo, dadrop na siya agad. Magpapalit lang ako ng damit, nagdadrop na siya agad. Magtututbrush lang ako. Ganun din. Pero, nakakaligo na rin naman ako mag-isa. Kaya lang, kailangan nandun palagi si Marlon kasi, delikado. Kasi nagdadrop yung oxygen ko. Nagdadrop yung oxygen ko all the way to 39. Can you believe that? Masyado na mababa sa inyo yun. Hindi pwede sa inyo yun. Pag kayo nun, hindi ko alam. Yeah, mahirap. Mahirap yung condition ko, guys. Pero, syempre, ito, lumalaban pa rin tayo. Sabi ko, kahit naka-oxygen ako, at least, nagawa ko man lang at least yung mga bagay na, hindi ko nagagawa before. Kasi, syempre, nakakahiya din naman, di ba? Naawa din ako kay Marlon kasi siya lahat ang gumagawa. Sa laba, tupi, ayaw niya akong pagtupiin, ayaw niya akong pakilusin kahit dito sa kwarto. Kasi nga, sabi niya, siya na raw lahat. Siya na raw ang gagawa sa lahat. For now, di ba? Sabi ko, sige. Kaya yun. Tapos hindi rin ako makapagluto. Kasi syempre naka-oxygen, bawal yun sa nagluluto eh. Tapos, hindi ako makababa mag-isa. Kailangan, lagi ko kasama si Marlon kasi dala-dala ko yung oxygen, mabigat. Pati sa pag-akyat, hirap ako umakyat. Kailangan naka-oxygen ako. Tapos, pag lalabas kami, ang dami naming niloload. Yung mga tangki ko, yung portable oxygen ko, yung wheelchair ko, lahat yun. Siya lahat ang gumagawa nun. Si Marlon lahat ang gumagawa nun. Kaya talagang, oh my God, I'm so thankful for him. Yes. Oo. Kung wala talaga si Marlon, wala na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Thank you, guys.
I have 10 viewers. Wait, let me check on the oxygen ko. So, you know, kung may nararamdaman kayo, lagi kayo magpa-check up. Matigas kasi ulo ko eh. Eh kasi syempre hindi naman, alam niyo guys, ang mga doctor naman talaga is, you know, I mean, hindi, sasabihin nila, di ba minsan, mag-aano sila sa atin, yung, sabihin nila sa atin, you have 6 months to live. Di ba? Pero kasi hindi naman nga doctor, hindi naman alam ng doktor kung kailan tayo, di ba? Yung Diyos lang na nakakalam hanggang kailan tayo sa mundo to. Kasi yung time na, nung time na, sinabihin ako ng doktor ko na, hindi ako abuti ng 40s. Matigas ang ulo ko eh. Hindi talaga ako nag-oxygen. Sabi ko, bakit? Sino ka ba? Yung sa akin lang, sa sarili ko Sino ka ba? Hindi naman ikaw ang Diyos para sabihin sa akin na mamamatay na ako nung ganung edad, di ba? Hindi naman yung sinabi ng ganun, di ba? Pero you may not make it. Which is, inatake niya ako, di ba? Swerte pa ako dahil nakasurvive ako. Oo. Di ba? I mean, I'm so thankful. Swerte talaga ako kasi nabuhay pa ako. Tsaka, hindi rin ako napamatos. Kasi marami rin akong dugo. Di ba? Marami ngayon yung mga tao na aneurysm, na cardiac arrest, tapos nakakomatose, na aneurysm na hindi na nakasurvive. Di ba? So, ako naman, ito, nandito pa rin ako. Kahit na nahihirapan ako mag-adjust, kasi mahirap din talaga yung oxygen. Kahit naliligo ko, naka-oxygen ako. Natutulog ako, naka-oxygen ako. Hindi talaga pwedeng tanggalin. Delikado. Delikado. Kahit na minsan na pag natutulog ako natatakot si Marlon, baka raw, matanggal yung oxygen ko. Sabi ko, hindi matatanggal yan. Talagang inaano ko siya. Tapos meron ako mga camera ngayon dito sa kwarto. Kasi, hindi mo alam kung ako lang mag-isa dito. Kasi syempre si Marlon may trabaho. Si Abigail, hindi naman siya lagi nandito sa bahay. Diba? So, I have to be on my own sometimes. So, monitor lang nila ako sa camera. Kaya yun. Yun lang guys. Kasi maraming mga nag-aas sa akin kung ano yung nangyari sa akin. So, ayun. Na-cardiac arrest ako. And, yun, masaya nandito pa rin ako dahil binigyan ako ng chance ng Diyos na mabuhay ulit. Kasi, usually pag ganyan, mahirap. And yung recovery ko guys is medyo matagal. Tagal yata yung recovery ko. Parang sinerch ko. Kasi tinanong ko rin yung doctor ko, sabi ko, pwede bang hindi na ako mag-oxygen? Sabi niya, no, you can't. Kailangan, you always have to take your medications and your oxygen because those are your medicines. Strictly, hindi pa ako pwedeng hindi naka-oxygen. Kaya yun. And, yun, bawal din ako mag-gain ng weight. Kaya, hindi ako masyado makakain. Sarap kumain pa naman. Nung 1 month ako sa hospital, ay nako, grabe. May time na-stress ako sa hospital, na-depress ako sa hospital. Pero, kasi nga hinihintay ko yung gamot ko kasi special yung gamot ko Kailangan ko pang hintayin yung sa insurance ko, yung mga doctors, kung saan ako kukuha ng gamot sa mga pharmacy kasi hindi siya basta-basta. Kaya yun. Kasi ako lang bibihirang tao ang nagtitik ng gamot na binigay sa akin ng doktor ko Kaya natagalan ako sa hospital. Inabot ako ng 1 month. Yung time na yun talagang, oh, please. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na talaga umuwi yung time na yun. Dahil, hindi na kaya ng katawan ko. Kakatusok ng mga nurse.
Alam mo yun, twice a day, 3, pagising sa umaga. Kaya yun, kung siguro wala yung mga tusok, kaya ko pa eh. Pero wala eh. Kailangan talaga. Kailangan ko magtiis. Kasi, sabi nila ako, hindi ko siguro kung umuwi ka, siguro bumalik ka ulit dito. Ganun din. Di ba? Matiis na ulo ko minsan. Pero, thankful ako sa mga nurses ko at saka sa mga doctors ko. Ano sila lahat? Maalaga sila, mababait. Saka, ayun. Finally, nakahanap na din ako ng magaling na doctor sa condition ko. Kaya yun. So, you guys, lagi kayong magpa-check up. Huwag kayong matigas ang ulo. Actually, matigas pa rin ang ulo ko hanggang ngayon eh. Pero syempre, kailangan ko i-monitor yung heart ko. Kasi delikado. Konting, sabi sa akin ng doktor, pag tingnan nyo, namamaos na naman ako. Pag collapse na naman daw ako, baka mamaya yung iba kong organs, yung ibang organs ko naman na mag-collapse, delikado. Kailangan ko lumakas para sa transplant ko if ever I decided na magpa-transplant. Next year, hopefully next year, kung makapag-decide ako. So, titingnan natin guys, kasi takot ako magpa-transplant. Mahirap din kasi magpa-transplant eh. Alam ko, not too many people survive din sa mga transplant. Kasi maraming, ang sabi ng doctor ko, mga 1-year recovery yon. Meron pa mga rejection, meron pa mga, ewan ko kung ano-ano, basta matagal siya. Therapy, abutin daw ko ng 1 year, mag-recover, or depende sa akin yun kung gaano kalakas yung katawan ko. Kaya yun. Pero, right now, pinag-iisipan ko pa rin kung mapapatransplant ako. Kasi ang sabi naman dun is, yung iba ay naabot ng 5 years, 10 years, or so. So, tignan natin. Kasi, gusto rin ni Marlon magpa-transplant ako. Gusto ko rin talaga magpa-transplant ako. Nung kinakausap kami ng doctor. Pero hindi ko pa sure. Nag-isipan ko pa. So, I need your prayers, guys. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makaka-recover. But, I won't lose hope, of course. I will keep fighting. Sa lahat ng mga may sakit dyan. Bilib ako sa mga malalakas ang loob na lumalaban sa mga may sakit. Yung mga cancer, mga katulad ko, lahat ng klase ng sakit. Ang hirap magkasakit, guys. Kaya, lagi kayo magpa-check up. Alam po, sa Pilipinas, yung ibang tao dyan, hindi masyado nagpapa-check up eh. Kasi nga, syempre, wala kayong, hindi maganda yung health insurance nyo dyan. Tapos, ang mahal-mahal pa ng sinisingil lagi sa hospital, di ba? Pag yung check up, ang mahal-mahal, di ba? Yan sa Pilipinas. Kagaya nung tatay ko nung na-hospital siya dyan sa Pilipinas. Na high blood siya, birin mo. Ilang oras lang siya sa hospital. Siguro nagbayad na agad kami ng, hindi ako sure kung 20K or more. Hindi ako sure, basta malaki. Malaki yung binayad ng tatay ko dyan sa hospital sa Pilipinas. And hindi siya pauwiin kung hindi siya magbabayad. Hindi ko alam kung anong klaseng sistema yung ganun Pero kasi dito sa States, I know it's so much different here dito sa US. Pero dito sa States, ibibil ka nila ng kung magkano yung bill mo. At saka dito sa States, pag low income ka, wala kang trabaho, low income ka, tutulungan ka pa nila. Bigyan ka nila ng caseworker, tutulungan ka nila na magkaroon ng insurance. Pag low income ka, kaya yung mga ibang walang trabaho mo, hospital,
magkakaroon pa sila ng insurance. Kagaya nun si Marlon, nung nawalan siya ng trabaho nun, binigyan pa siya ng insurance kasi wala siyang trabaho. Tapos nung nagkaroon siya ng trabaho, natanggal yung insurance niya, kasi meron na rin siya insurance sa trabaho. So, yun ang kagandahan dito. Ako kasi, disabled ako, so meron ako automatic na insurance. Tapos, yung sinasabi ko na low income, hindi ko pa, meron ako noon pero hindi full Medicaid. They call it Medicaid. Hindi full Medicaid yung insurance ko doon kasi sa income ko. Pero, nung nasa hospital ako, alam ko in-apply ako ng case worker ko, pero hindi ko pa sure kung ma-approve ako dun. Yeah, sana ma-approve ako. Dalawa na insurance ko. Wala na akong babayaran kahit copay. Kasi dalawa insurance ko eh. Pero, kung hindi ko makuha yun, pag nagpakasal kami ni Marlon, yung insurance siya naman, yun ang magiging insurance ko. So, dalawa pa rin yung insurance ko. Wala pa rin akong babayaran, basta dalawa insurance mo. Kasi, ang binabayaran ng insurance ko ngayon is 80%, tapos ako, 20%. Yun ang binabayad ko. So, kung may secondary insurance na ako, wala na akong babayaran. Alam mo guys, yung mga oxygen na binibigay sa akin ng hospital, yung tank, at saka yung isang malaking concentrator, wala akong binabayaran doon. But then, yun lang ang reklamo namin kasi maingay at saka mainit. Kasi luma na. So, of course, I need extra. Excuse me. Kailangan ko na extra. So, bumili kami ni Marlon ng isang malaking concentrator, yung 24 hours, which is, yung ginagamit ko ngayon, tahimik. Saka, mainit pero hindi naman kagaya ng isa. Mahal siya. It costs a lot. Pero, okay lang. Buhay ko naman yun eh. And then, bumili rin ako ng, ano yung tawag doon? Isang portable. Mahal din yung mga charger nun. Yeah. Hindi na ako mawala ng hininga nun. Yeah. Sabi, sabi sa akin ni Marlon, siguro naman hindi ka na mawala ng hininga niyan. Pero kasi pag lumalabas ako, yung gamit ko yung tank. At tapos, meron din ako electric, di ba nakita nyo guys sa vlog ko? Meron na din ako electric wheelchair. Yun, alam mo yun, yung lahat na lang, yung parang mampadali yung, yung maging convenient ako. Alam mo yung ibig sabihin? Napakabait ni Marlon talaga. As in, napakabait ng Diyos. Alam mo yung ibig sabihin? Yung mga kapatid ko, tinutulungan din nila ako. Kaya yun, thank you! Yung mga nag-sponsor, salamat. Yan. Kaya guys, magpa-check up kayo ha. Alam ko mahal magpa-check up pero you guys have to. Ayan, si Mami. Ikaw, Mami. Ay, nako. Sino pa ba naman nandyan? Ang daldal ko na. Hindi ko alam kung nakailang minutes na ako. Durin mo, nakatagal ako mag-live. Teka lang, tignan natin kung sino pa ang mga nandyan. Alam nyo guys, susubukan ko talaga mag-post pa ng mga ng more vlogs. I will try. Tatry ko pa rin mag-unboxing. Susubukan ko mag-unboxing. At saka, basta malakas ako, basta kaya ko. Kagaya ngayon, medyo okay naman ako. 87 yung aking oxygen level. Ayan. Hindi pa ako masyadong makapag-exercise kasi nga hindi ako makababa mag-isa eh. Kailangan ko rin maglakad-lakad kahit pa paano. Kaya yun. So,
subukan ko ano talaga, mag-vlog lagi. Kasi alam nyo guys, masaya ako pag yan, kagaya nito, hinahanap siya ng katawan ko. Yung magla-live, makikipag-usap ako sa inyo, magpo-vlog. So, yun ang kasayahan ko ngayon eh. Lalo na, nandito lang ako sa bahay. I mean, I'm glad I'm home kesa sa hospital. Diba? Kaya yun. So sabi ko, ito na lang muna yung gagawin ko. Post ako ng post. Basta mayroong ma-post. Kung meron lang ma-post. Tapos, sino mga nandyan guys? I have 13 viewers. Yes. Thank you for watching. Oo naman. Lagi akong smile. Yeah. O bawal ma-stress. Alam nyo guys, ang pinaka mga ano rin, magkakasakit ka stress. So, ano na lang, paubayan na lang lahat natin. Kagaya nung nasa hospital ako, stress na stress ako kasi gusto ko na lumabas. Tapos, sabi sa akin, oh, thank you, Jan. Sabi sa akin ni Marlon, eh, baka naman, baka may purpose kung bakit hindi ka pa nakakalabas. Sabi sa akin gano'n. Yun na lang yung lagi kong isip, nilalagay ko sa utak ko na, you know, eh, kahit anong pilit na gusto ko lumabas, hindi ako makalabas. Pero, uy, thank you. Pero alam nyo guys, nung oras na makalabas ako, ay, smooth. As in, lahat smooth na nung oras na napaglabas ko. Kaya yun, kaya sabi ko, gusto thank you. Thank you talaga. As in, ganun pala talaga yun. Minsan yung gusto natin, pinipilit natin, pag hindi pa talaga oras, hindi niya talaga ibibigay. Yun din yung isa kong kasi matigas talaga yung ulo ko. Sabi ko, gusto ko na umuwi. Umuwi na ako. Sabi ko, gusto ko na umuwi. Umiiyak na talaga ako. Umiiyak na talaga ako kay Marlon. Sabi ko, gusto ko na umuwi. Ako na dito. Sabi ko sa kanya, siya naman, okay lang, nandito ka muna. Kasi natatakot din siya kasi dahil, syempre, iba pag nasa bahay. Pag nandun ka, monitor lahat eh. Pagkain, everything. Pero, okay naman, monitor ko rin naman kahit paano. Lagi ako nag-check ng blood pressure ko, yung oxygen level ko, tapos, ayan, basta meron ako oxygen, di ba? Uy, thank you, Early. Wow, ang dami ko namang stars. Kaya ako nag-live kasi gusto ko magka-stars. Joke. Hindi, gusto ko makipagkwentuhan sa inyo, guys. Kaya yun. O, tingnan nyo, parang mas malakas ako pag nakapag-live ako. Yan natin yung oxygen ko. 87! Wow! Parang mas malakas pa ako pag nakikipag-usap ako sa inyo, ha. Kasi lagi lang ako nandito sa kama, nanonood ako ng Netflix. Wala lang. Kung ano, kung ano na lang, lalaro ng games. Papost ako. Yun. Masaya ako ngayon kasi nakausap ko kayo, guys. Salamat. Pakailang oras na ba tayo? Si Dema wala. Si Dema kasi nasa nagbabakasyon. Kaya yun. Pero you guys seryosohin niyo yung health niyo kasi mahirap talaga pag too late. Mahirap. Meron kayo nararamdaman, go. Kaya yun. I have 10 viewers. Wow. Sino-sino kayo nandyan, guys? Oo naman. Yun. Gusto ko ulit kasi ma-monetize. kaya kaya post ako ng post. Kaya nag-live ako. Magla-live ulit ako, guys, pag na-open ko na yung... Wow, thank you, Early. Pag na-open ko na yung box ng mga in-order ko, nag-order ulit ako sa Victoria's Secret eh. So, magsisend ako ng box ulit. Yung paninda namin ni Ivy. Abangan niyo yun. And then, that's probably for December na, no? Before December. I'll take my time.
ano na rin, papuno na rin yung box. I have to take my time. And then, for next year, tignan natin kung hopefully, mas malakas na ako. Tuloy-tuloy. Kung matuloy-tuloy pa rin namin. Naintindihan naman ni Ivy. Yun. Kaya yun. Gusto ko pa rin, hello. Siyempre, sideline yun, no? Side hustle ko yun, no? Diba? At saka masaya naman ako pag nagtitinda ako eh. Ay, dami kong stars. Ay, thank you sa mga star senders. Yeah, magla-live ulit ako guys ha. Huwag kayong mag-alala. Gusto ko lang i-kwento sa inyo yung nangyari sa akin kasi madaming mga nagme-message sa akin, nagtatanong ko ano yung nangyari sa akin. So, ayan na. Sinabi ko na sa inyo. Kaya yun, medyo namamaas na ako. I think naka isang oras na yata ako dito nagsasalita. Ano ba yan? Na-miss ko kayo. As in talaga. Hold on. Check mo. Uy. Hmm? Hindi. Yeah, na-miss ko kayo. Kaya yun. Sabi ko basta pag lumakas-lakas lang ako, sabi ko magla-live talaga ako. Buti nga malakas ako yung mainit. Hindi ko inarap yung electric fan sa akin at saka yung aircon. Ay. But, anyways guys, salamat for staying sa 11 viewers natin. Guys, pa-share ng video ko ha. Share nyo guys yung mga vlogs ko. And pag medyo okay na ako, mamimili ako ng mga share ko. Okay? Hindi ko na ngayon, baka hindi na ako yung magpaparaffle. Siguro, i-list ko na lang kung sino yung mga pipiliin ko sa mga mananalo. Pag ready na ako ha, basta alam ko kasi kung sino yung palagi mga nag-share, palagi mga nag-comment, nag-reviews sa mga videos ko. So, keep sharing sa mga followers ko. And guys, mag-follow na kayo kung hindi pa kayo nagpa-follow. Follow and share. Salamat! Ako'y magpapahinga na kasi alas 8 na at saka medyo pagod na ako. Thank you for watching. Bye! Thank you guys. Love you guys. Bye!